Lately, mas dumadalas yung oras na bored ako. Siguro dahil sa mga malalaking pagbabago sa life ko that I left my job and these past few weeks, wala talaga akong parang routine na sinasabayan. To be honest, parang nahuli ko lang yung sarili ko the other day na nakatulala lang sa kisame without phone and blank brain. Tapos nakatulala lang. Tapos natatawa lang ako kasi I used to antagonize boredom. All my life, I'm used sa very, fast-paced na lifestyle na kailangan may bibit na deadline, may appointment na kailangan puntahan, may mga social contracts na dapat mong i-fulfill, mga friends na dapat kitain, mga obligations, responsibilities na kumukuha ng oras mo to the point na wala ng space para sa sarili mo, para mabore. Sa mga nangyayari sa atin ngayon, parang we forgot na how to be bored dahil yan sa mga constant input na laging nag-fuel sa ating brain to remain active with these technology and triggers sa environment natin. Ako personally, naka-embed na sa system ko na pagkagising at bago matulog, kailangan mag-phone muna. Medyo addicting talaga, I would say. Observation ko lang hindi ako professional or whatever. Pero merong tayo as a human, parang meron tayong urge to fight boredom. Tinitingnan lagi natin yung boredom as something na negative feeling or unproductive or counterintuitive para mag-move forward sa kung anong mga plans na ginagawa natin or mga objectives na gusto nating gawin. So, uncomfortable talaga siya. Kung isipin, di ba, parang opportunity yung boredom para huminto saglit at magkaroon ng breather or magkaroon ng downtime sa lahat ng ginagawa. Sobrang importante ng downtime. Di ba nga sa corporate world, may mga coffee break, ganyan. May mga moments na magka-catch up ka muna sa workmate mo or magna-non-verbal ka muna. Tingin ko ang boredom ay essential rin at dapat hindi natin siya ina-antagonize. Minsan, pag bored, doon pa pumapasok yung mga creative ideas. Gaya nito, naisip ko tong topic na to, na boredom, nung wala akong ginagawa, nung bored ako. Yeah, so may mga ganong bagay na parang instead of resisting, we should let it happen, let it pass, and embrace yung pagiging bored because not every moment needs to be productive, especially in the context of today's society na sobrang fast-paced and glorify and romanticize yung grind set, mindset, whatever na kailangan optimized yung araw mo, na dapat structured and efficient ka sa pag-spend ng every second ng buhay mo. Though, to an extent, may point naman yun, pero, we're not robot or a machine na hindi napapagod or laging may energy para maging optimized all the time. Though, to be honest, I am guilty sa ganong system because as I mentioned before, meron niyang parang self-imposed pressure sa sarili na kailangan at this certain age, na-achieve na to or whatever. Minsan, naiisip ko na pag wala akong ginagawa, nagigilty ako. Na parang dapat ni-spend ko tong oras na to. Kung hindi man ginagawa yung main thing ko, pinupursue yung other thing na nakaplano sa to-do list. Ito dati pa, experience ko nung nag-work pa ako ng regular day job. Sobrang dinedread ko yung Sundays kasi nagkakaroon ng anxiety na prepared na ba ako for next week, nakakapag-reply na ba ako sa emails, nagawa ko na ba yung deck na June tomorrow. Alam mo yun? So parang instead na mag-relax and mag-slow down sa 2 araw na day off sa corporate job, yung isang araw pa yun na-spend sa pag-dread and pagiging anxious sa kinabukasan dahil may paparating na naman na linggo na kailangan mong maging equipped, optimized, and ready. I'm still in the process of normalizing rest without feeling any guilt because it hinders me to actually enjoy the moment ng pahinga ko. Parang di rin nagpapahinga di ba?
kung ganun yung thinking. But, it's okay to just be. We're not a robot and we don't need to, as I've said earlier, optimize our way out of every quiet moment. Merong isang quote na something about result does not equate to speed. Isang patunay dyan yung mga halaman sa labas. Pak, sobrang ano nangyayari sa akin? Parang it's giving Gen Z Plato wannabe. Or Lao Tzu, Epictetus, whatever. But, parang observation ko dyan, sample dyan, yung mga halaman, di ba? Parang, or mga puno, hindi kailangan ng speed para tumubo siya. Tutubo siya sa sarili niyang oras. Mamumunga siya, magkakaroon siya ng dahon, magkakaroon siya ng mga branches sa right time. Hindi siya nagmamadali. Minsan matututunan natin yung mga ganong bagay sa nature na mismo kapag tiningnan natin minsan kailangan lang nating hayaan yung sarili nating timeline. Pero not to the point na maging complacent tayo and iasa yung fate natin sa time. Ganon. Kasi at the end of the day, tayo pa rin yung kikilos for our own. It's just we don't have to impose unnecessary pressure on ourselves. Lately, yun nga, nahihilig ako tumakbo. Tapos, nahuhuli ko yung sarili ko na masyadong nagiging caught up sa numbers. Kailangan meron akong specific time para ma-feel ko na successful yung run ko. Like, kailangan this run, dapat 35 minutes lang tapos na yung 5 kilometers. Tapos kapag hindi mo siya nagawa, parang hindi masaya. I mean, nagigets ko naman na dapat meron tayong goal and may progressive overload. I tend to rush the process instead of focusing dun sa idea na hindi ko na hit yung goal na yon, nakakalimutan ko yung point na tumakbo ko. Ganon. Nagginawa ko siya despite na hindi maganda yung pakiramdam ko, regardless sa feelings, sa vibe, or sa mood. Ginawa ko siya. And sometimes enough na yun di ba? Lalo na sa context ko, na hindi talaga ako tumatakbo ever. Na hindi naman din kasi linear or taas yung progress di ba? Minsan, ganyan ka, tapos bababa, tapos tataas, bababa, tataas, whatever. Pero pag tinignan mo naman siya sa mas malayong lens, yung trajectory naman nun paangat. Minsan nagiging short-sighted ako na makikita ko lang yung moment na hindi ko na-hit yung goal, pero ang sarap din magkaroon ng parang quick na realization na, teka lang, pag tinignan ko naman sa malayo, pataas naman yung trajectory niya Parang going back lang dun sa idea ng sa boredom na hindi lahat ng oras kailangan mong maging productive. Minsan, kailangan mo lang siyang gawin. And bawi ka na lang tomorrow. Meron ding point ng life ko na na-equate ko yung boredom sa loneliness. Yan. Lalo na nung mga panahon na feeling ko pinagtakloban ako ng langit at lupa. May mga ganong corny pero oo, may ganong moment sa buhay ko na kapag kasi may ganong feeling ka, meron kang ganong pinagdaanan, time moves really, really, really slow. Kahit ano nang coping na gawin mo mag-video game or matulog, kumain, ang feeling mo parang tagal lumipas ng araw na to. Minsan nahuli ko yung sarili ko na parang lungkot-lungkot ng buhay. Pero ang solution lang pala, maglakad or makipag-usap sa kapatid ko or sa friends. Di ba? Parang na-equate ko nga siya sa loneliness. And feeling ko kapag nagiging bored, tapos hindi mo siya ina-acknowledge na okay, lilipas lang din tong boredom, na-equate siya into loneliness and magiging short-sighted tayo na thinking na tayo lang yung nakaka-experience nito at wala nang iba. Pero in reality, kapag may nakausap ka namang ibang tao, di ba, ma-realize mo na hindi ka nag-iisa sa ganun, na normal thing ang mabore. Minsan, yung mga magagandang moments in life came from being bored first. Di ba? Parang kunyari, nag-uusap kayo ng friends mo na parang sobrang parehas kayong bored, tapos nagkakayayaan mag-beach. So, di ba? Parang nagiging catalyst yung boredom. Kung creative idea man yan, or adventure, or weird hobbies na
lumalabas lang dahil wala kang magawa or walang gagawin. Di ba parang doon nag-start yun? Halimbawa, nitong pandemic, di ba? Noong mga early days ng pandemic, lahat tayo walang ginagawa. So, nagkaroon ng opportunity to express our creativity in many, many different ways. So, may mga natutong mag-bake, may mga natutong gumawa ng kape, may mga natutong sumayaw, mga natutong kumanta, mag-play ng instruments, 'di ba? Nangyari 'yon dahil nagkaroon tayo ng global lockdown na nagkaroon ng oras para mas maging introspective. Tapos from there, nagkaroon ng mga creative outputs. Yung mga gantong bagay na mundane or walang ginagawa, yun yung catalyst ng something bigger. We don't need to react sa boredom. We just have to notice it. Diba? Kunyari, pag galit tayo, pwede mo naman siyang i-acknowledge na galit ka lang, pero you don't have to act on it. Di mo kailangang sumuntok ng pader or manigaw. Diba? I-acknowledge mo lang na galit ka. Feeling ko katulad lang din siya ng boredom, na kapag feeling mo nabobore ka na, i-acknowledge mo lang na instead of grabbing your phone para mag-respond dun sa stimulus ng boredom, baka pwedeng huminto ka muna tapos isipin mo na ano ba talagang nafe-feel mo ngayon. Baka pwede natin tong tingnan as mirror, yung boredom, not an enemy. Ito feeling ko nakaka-relate tayo rito. Stillness doesn't mean stuck. Yung mga quiet moments doesn't mean you've lost momentum. Kasi pagiging at rest, I feel like it's still a movement. It just looks different. 'Di ba? Parang still a progress 'yon na you're taking your time. Kasi you know na kapag bumalik ka dun sa task na 'yon, mas may energy ka na. Feeling ko dapat hindi natin isipin na kapag gumihinto tayo, feeling natin stuck na tayo. Ngayon, magkaiba yung huminto sa tumigil eh. Parang feeling ko lang na necessary talaga yung boredom dahil opportunity ito para mas maging introspective and mas maging energized para mas maging equipped sa mga paparating na kung anong gagawin natin. Pero, at the end of the day, minsan yung boredom, hindi naman siya ganun kalalim. Di ba? Gaya ng pag-explain ko dito sa video na to. Minsan kailangan lang natin matulog or magmerienda. And okay lang yun. So yan, anyway, just something to think about. If you've been feeling restless lately, maybe don't fill the space right away and just let it breathe. And next time na tingin mo you're bored, don't panic. Just write it out and baka makapunta ka sa isang space ng utak mo na matagal mo nang ini-ignore. So, that's it. Bye!